siya sa... Ayun. Oh. Ayun. I-mirror ko na lang pala. Mas maganda pa na yun. Ito. Yun. Okay. Ayan, nakikita naman po. Nakikita ho ba sa likod? Makikita naman ho. Ayan, dyan na ho tayo magsisimula. Nandiyan din ho sa desktop yung sa Sunday School kung mapapagana ho natin. So, hingi ko ho ang paumanhin ng ating mga kapatiran ng kaibigan na nasa mga tahanan at we're working on it para ho sa atin hong gawain ho ngayong umaga. So dumako ho tayo sa ating pag-aaral and we are on a lesson about this is the lesson number 3 about pneumatology, the doctrine of the Holy Spirit. So bago ho tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka at pinapasalamatan sa iyong mga biyaya. Tunay, O Diyos, kami ay natulog kagabi at nagising sapagkat ikaw ang nag-ingat at nagsustento sa amin. Hindi ang aming kalagayan, hindi ang aming kalusugan, kung hindi ikaw. Ikaw na may hawak ng aming mga oras. Ama, salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong biyaya, salamat po na meron kaming pagkakataon na makapagtipon-tipon upang purihin ka, upang sambahin ka. Lord, thank you na ikaw ang patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin as we can see na ang pandemyang ito na tumindi ay ngayon ay nasa downward curve na, Panginoon, at medyo mas nakakagalaw na ang mga tao. Ama, ikaw pong patuloy na mag-ingat sa iyong mga mananampalataya. Lalo't higit, hindi lamang po nawa kami maging maingat sa pisikal, kundi aming bantayan din ang aming spiritual na kalusugan. Muli, O Diyos, ikaw pong maluwalhati sa aming pong pag-aaral ngayon. Nais naming makilala ka pa, nais namin ang iyong katotohanan, at ikaw pong patuloy namang magturo sa amin. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo, O Diyos. Ingatan mo kami at tulungan. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Okay, na-resolve na ho ba yung sound sa... Okay, so muli ho, hingi namin ang inyong paumanhin sa ating mga kapatiran sa ating hong live stream. And maya-maya ho ay ewan ko kung nakikita nila yung ating slideshow. Nevertheless, ay tayo ho magpapatuloy dito sa ating pag-aaral. It just shows na lamang pa rin yun nandito sa church. Amen? So, we'd like to encourage ang ating mga kapatiran before we launch sa ating lesson, lalo na kung tayo ay bakunado na. Ngayon ay ang NCR ay alert level number 3. Actually, pwede na daw lumabas ang wala na halos restriction sa edad. Sa indoor gatherings kagaya nitong sa atin, dahil enclosed ho, but we are improving our ventilation, ay pwede na up to 30%, so that is 60 na mga katao dito ho sa atin hong bahay-sambahan. So we would like to encourage, kung meron hong mga pamilya, mga lalo na kung bakunado na tayo, kaya nga ho, ako nais ko hong ipaalalahan ng mga kapatid, kung nakakapunta tayo ng palengke, o nakakapag-grocery kayo na mas maraming mga taong nakakasalamuha. Why not at church? Ang isang magandang paalala o magandang siyasatin natin, baka nasanay na tayo, which is hindi ho marapat sa mananampalataya. So gusto ho nating i-encourage ho yan. At ayoko namang sabihin na niloob ng Diyos na magka-problema yung ating live stream para ma-realize yun ng mga kapatiran sa bahay. Nevertheless, gusto ko ho talaga na encourage at paalalahanan muli ang mga Kristiyano. Live stream Baptist Church ay hindi pamalit sa fellowship talaga ng mga kapatiran. God designed our spiritual lives. We need the church. At hindi ho screen lang ang church. So tayo yung magpatuloy, dumako ho tayo sa ating review sa ating hong lesson about pneumatology. Nakita ho natin ng mga nakaraan dating pag-aaral na there is an unbiblical notion about the holy, unbiblical negligence of, and unbiblical notion about the Holy Spirit.
Sa maraming mga tunay na Kristiyano, merong negligence. Meron namang mga hindi tunay na mananampalataya, merong unbiblical na kaisipan patungkol sa Holy Spirit. We studied about the importance, bakit mahalagang pag-aralan, the work of the Holy Spirit for the glory of Christ in the church. Anong pangunahing gawain? And ulitin natin ito para lang talaga tumatak sa ating kaisipan, sapagkat ang marami ay pag nakakita ng mga nanginginig, pag nakarinig ng mga nagsasalita ng kung ano-ano, parang, baka nga gawa ng banal. No. Ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu sa iglesia ay ito. Verse 14 ng John chapter 16, He, the Holy Spirit, shall glorify me. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ho narito ang isang napakahalagang katotohanan. The Holy Ghost or the Holy Spirit is most active where Christ is most glorified. Be it in the church collectively or be it in the individual life of the believer. Sa church man, ng mga mananampalataya or bilang mga individual na Kristiyano, when Christ is most glorified, there we can be sure that the Holy Spirit is most active. And sad to say, maraming so-called Holy Spirit moving na walang anumang kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. And actually, yung iba ay dinedenay mismo ang katotohanan patungkol kay Jesus, but they claim the Holy Spirit's presence. So again, that is very contrary sa katotohanan. Pinag-aralan ho natin ang mga names and titles ng banal na Espiritu. And we looked at the Old Testament, which is the Old Testament word ruach. Ang basic meaning is, or literal meaning is breath, wind, or expulsion of breath, or air in motion. So, madalas na ihahambing sa hangin. Anong mga various translation nito? Ito yung tinatranslate as wind. So, pag nabasa nyo sa Lumang Tipan, wind, o kaya breath, and that word spirit ay ang madalas na Hebrew word na nasa likod ay that Hebrew word ruach. Anong iba't ibang meaning? Anong iba't ibang ibig sabihin? Principle of life, indicating degree of vitality, yung buhay, yung may hininga. Different human feelings, Again, as we have said, ginagamit natin to. May ibang spirito siya, galit, mainit ang ulo. Ayan. Pwedeng anger, pwedeng courage, depende kung paano ginamit, pero ginagamit yung Hebrew word na ruach pertaining to human emotions. Intelligence or skills, kagaya ng sinabi na isang talata, spirit of wisdom para gawin ang isang bagay. And then, general disposition, mood, or personality. Yung ating kalagayan, yung ating personalidad. Contrite spirit, bagbag na damdamin, or hasty in spirit, badalos-dalos, yung kanyang disposisyon. So, doon ginagamit sa iba't ibang kaparaanan. And as we have seen and stressed last time, napakahalaga na pag nagbabasa tayo ay tignan natin ang konteksto. Ay, sabi dyan, spirit Basta yan, spirit, Holy Spirit. Hindi lagi. Hindi tuwing nababanggit ang spirit, ito ay yung immaterial part of man. Hindi porke nababanggit ang spirit, ito na ay patungkol sa third person of the Trinity. Hindi porke nababanggit ang word na spirit ay mga ganong bagay. Depende sa konteksto kung paano ito ginagamit. Now, anong significance nito sa Lumang Tipan? Madalas, merong dalawa. Una, power. Pag nagbibigay o nagpapakita ng kapangyarihan. Point, the emphasis of the Old Testament usage is the exertion or action of energy or energy in activity. Ito man ay sa creation, ito man ay mga kakayahan ng mga individual, isa yun sa binibigyang pansin. So yes, sa Lumang Tipan, madalas ginagamit ang word na ruach, even translated as spirit, pero isa sa binibigyang punto ay ang kapangyarihan. Kaya ho, maunawaan natin ng kahit papano, merong mga pananampalataya o grupo ng mga pananampalataya na ang paniniwala patungkol sa banal na Espiritu is merely a force. Sapagkat madalas sa Lumang Tipan, kapag nandoon ang banal na Espiritu,
ito ay merong kinalaman sa pagkilos, kapangyarihan, o puwersa. Pangalawa, life presence or hininga ng buhay. At alam natin na ang banal ng Espiritu ang author ng buhay. Then, nagpunta naman ho tayo, tinapos natin ang pag-aaral sa New Testament last Sunday. Nakita natin na iba't ibang mga usage ng Spirit. Again, same word. By the way, ang word is pneuma. Kaya tayo pneumatology, the study of the Spirit, particularly the Holy Spirit. The word pneuma, or is translated as Spirit, sa bagong tipan ay ginagamit sa iba't ibang mga paraan. Pwede itong bahagi ng human constitution or the immaterial part of man. Yung iba ay ang tawag ay trichotomy, that is body, soul, and spirit. Yung namang iba ay dichotomy lamang, spirit and body. At yung pagkaunawa ng ibang mga theologian ay isa lang yung spirit and soul, which is sa pag pinag-aralan natin used interchangeably. May mga pagkakataong used interchangeably sa salita ho ng Panginoon ang spirit and soul. Well, letter B, it is also used. The word spirit ay ginagamit din for spiritual beings such as angels, even demonic beings, may masamang espiritu. Or, letter D, spirit as an inner attitude or governing character. Kagaya nung nabasa natin kanina, pwedeng itong yung disposisyon o yung karakter na meron ng isang tao, or which is the very concern ng ating pag-aaral, Spirit as the Holy Spirit. Take note, often, not always, with the capital S. Okay? Merong mga verses, hindi ko lang maibibigay ngayon yung example, merong mga verses na I am convinced kapag pinag-aralan, ang pinapatungkulan is the third person of the triune God, pero nasa small letter S. May mga pagkakataon ho na ganun. So, again, hindi lagi, pero magiging tulong sa atin na pag nagbabasa tayo, particularly sa New Testament, at nakakapital yung letter S, primarily ang pinapatungkulan niyan ay ang third person of the Godhead, that is the Holy Spirit. Now, ba't natin titinan na ito? For us just to be aware na pag nag-aaral tayo ng Biblia, na-encounter natin ang Greek word na pneuma or ang word na spirit, be it in the Old Testament, in the New Testament, aware tayo na maraming gamit. Hindi ito laging pumapatungkol sa banal na spirito ng Panginoon. So, tinignan ho natin, nakaabot ba tayo dito last week? The idea of holiness. Hindi ano. So, I believe, as I review, dito tayo natigil, o hindi natin ito inabutan last Sunday. So, tinanong natin, the Spirit as holy. At actually, ito yung magbubukod tangi. Out of all the uses of the word pneuma, sa bagong tipan particularly, ang ating binibigyan pansin is the Holy Spirit. And actually, redundant, nagbubukod tangi sa Holy Spirit. Kung naalala nyo, ibig sabihin ng word na holy. To be set apart. So it is a very unique na spirit na ating pinag-aaralan. Walang iba kung hindi ang banal na spirito ng Panginoon. Now, alam natin sa lumang tipan, ang Diyos ay dineklara na banal sa Isaiah 6 verse 3, and one cried unto another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. So titinan lang natin ito, yung word na holy. Anong ibig sabihin ng word na holy? The basic sense is otherness. Kakaiba. Hindi lang siya basta unique, ibang-iba. Distance or separate as a divine attribute. Kung naalala nyo yung sinabi ni Cornelius Van Til, there is God and there is everything else. God made everything else. Everything else is not God. Ganun siya kakaiba. Ang mga anghel ay espiritu. Yes, God is spirit, pero hindi upgraded angel lang ang Diyos. No, He is totally separate from all His creations. Ganon ang pinaka-main na bigat ng word na holy, na bubukod tangi ang ating
Panginoon. And isa pa na ibig sabihin ng word na holy is moral excellence or purity. At yun yung madalas nating ginagamit, di ba? Dahil sa Bible, sinabihan tayong be ye holy for I am holy. At ang main implication noon is moral excellence or purity of life. Pagiging malinis sa pamumuhay, pagiging banal sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. Any violation of holiness is an offense to the Spirit. Because the Spirit of God is the Holy Spirit. Anumang violation ng kabanalan ay laban sa banal na Espiritu ng Panginoon. So every time na may nangyayaring masama may ginagawang masama, may moral evil, be it motibo, be it action ng isang tao na labag sa kabanalan ng Panginoon, it is an offense to the Spirit of God. Just like Ephesians chapter 4 verse 30. Ang sabi, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ito yung tinanong noong nakaraan. Grieve not. Huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu ng Panginoon. At tuwing kailan natin napipighati? Every time we do something that is against holiness. We grieve the Holy Spirit of God. 1 Thessalonians 5:19, quench not the Spirit. So nandoon ang bagay na ito na dahil ang banal na Espiritu ay described as banal, every time na may nagagawa at ginagawa na labag sa kabanalan, ito ay offense sa Espiritu ng Panginoon. And then, on the flip side, every motion or action of holiness is the product of the Spirit. Lahat ng mga gawa ng kabanalan, and I will be particular here, ng mga Kristiyano, lahat ng gawang kabanalan ng Kristiyano ay aktibong gawa ng banal na Espiritu. Sa Galatians chapter 5, ay, buksan lang natin sandali. Kung meron ho kayong mga Bibles, meron ho kung gustong pakita lang. Sa Galatians chapter 5, balikan natin sa verse 20, which is hindi kasama sa ating slide. Galatians chapter 5, verse number 20, ipinut into contrast dito ni Apostol Pablo. Simulan pala natin sa verse 19. Ang sabi, but now the works of the flesh. Ito yung mga gawa ng laman. But the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. So yun yung mga gawa ng laman. And then, pagdating sa verse 22, but the fruit that is in contrast with the work of the flesh, the fruit of the Spirit, or equivalently speaking, the work of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So every time sa buhay ng isang mananampalataya ay nakikita ang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance, or self-control. Against such, there is no law. It is the work of the Holy Spirit in us. So now, wag natin pagkamalian. Yes, we are the one who is loving. Tayo ang merong joy. Tayo ang merong kapayapaan. We are exercising temperance or self-control. Yes, ginagawa natin yun, but it is the Holy Spirit working in us. So any work that is against holiness is an offense to the Spirit of God. And any holiness or any work of holiness in the life of the believer is the work of the Spirit of God. Now, baka may lumalarong tanong sa inyong kaisipan, Brother Paul, paano yung mga kabutihan na ginagawa ng mga hindi mananampalataya? And ang may kapuput under yan sa category ng common grace ng Panginoon.
na sa common grace ng Panginoon, naglagay siya ng kautusan sa puso ng mga tao, sa konsensya ng tao, merong gobyerno, merong upbringing ng mga pamilya, at maaaring nakakagawa ng mga bagay na mabuti ang mga tao sa pananaw natin. Pero pagdating sa pamantayan ng Diyos, the very best righteousness ng hindi mananampalataya is as a filthy rag in His sight. Ang sabi ni Jesus, without me, ye can do nothing. That is ultimately, eternally lasting and glorifying to God. So muli, yes, maaaring in our standard, may nagagawa silang mabuti. Pero ang gawa ng banal na spirito ay doon lamang sa mga tinatahanan niya. Philippians 2 verse 13, a very good verse, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya nga, simply put, kapag meron tayong nagawa na mabuti, lahat ng papuri ay sa Diyos. Kapag meron tayong nagawang masama, lahat ng kasalanan ay sa atin. That's just the truth. Well, the origin of the title, Holy Spirit. Narito ang isang mahalagang katotohanan. In the New Testament, the title Holy Spirit becomes the primary designation of the third person of the God, of the triune God, or the Trinity. Ito yung primary designation. Minsan, Holy Ghost or Holy Spirit. Luke chapter 11 verse 13, ang sabi, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So yun yung pangunahin. Hindi lamang yun, pero marami. Merong Spirit of Truth, merong Spirit of Holiness, merong Spirit of God, sa iba't ibang paraan, pero madalas binabagit ang Holy Spirit or Holy Ghost. Important, the word holy describe and defines the pneuma. Ito yung nagbubukod tangi. Out of all the uses of the pneuma or spirit, ang nagbubukod tangi ito is that word holy. Now, meron hong babala na kailangan nating bigyan ng atensyon. Many claims of spirit experiences today appeal to wind force analogy without the holy as boundary. Anong ibig sabihin yan? Maraming mga claim ng Holy Spirit just to give us, gusto ko sanang maglagay ng video dito, yung mga charismatic na magwawagayway ng jacket at tila baga may puwersa na aalon dun sa mga, magtutumbahan sila. Yun lang ang ano nila, para bang action, parang force ang Holy Spirit, but it is totally apart from holy. Walang usapan ng holiness. Basta nanginginig ka. Banal ka ba? Hindi usapan yun. Basta bumubula ang bibig mo, basta kung ano nung tunog lumalabas sa bibig mo, yun. May nagkwento ho sa akin minsan, na yes, nag-i-speaking in tongues, di umano, yes, nasa harapan, at kung ano-anong di umano mula sa banal na spirito, pero on the side ay namumuhay sa immorality. May adultery pa lang nangyayari. So again, kung yung puwersa lamang or wind force analogy lamang ang kanilang binibigyan diin, but not being holy. There is force or power, and there are seemingly results, but it is not associated with biblical holiness. Hindi ho yun maihiwalay. Hindi ho yun maihiwalay. More focus on miraculous and mysterious pala. More focus on miraculous and mysterious, but often devoid of true holiness. Yun ang madalas na, himala, banal na pamangyarihan ng banal na spirito. Walang usapan kung may kabanalan. Basta may himala, yun na yun. And again, maging maingat po tayo because the very nagbubukod tangi sa third person is that title, Holy Spirit. Holy Spirit. Now, gusto ko nakita ho natin.
wala mang mahimala, pero merong kabanalan na nangyayari. Alam natin na nandoon ang presensya at gawa ng banal na Espiritu. Nakuha natin? Dahil merong mga tao nakukulong sila sa ganung kaisipan, pag banal na Espiritu dapat may himala. Dapat merong something supernatural, exciting na mangyayari. Pag wala kang nararamdaman na kilabot, pag walang parang mahimala at kung anong nangyayari, parang wala ang no. Naalala ko yung kwento ng aking kaibigan sa manggagawa, this Brother Omar, umattend siya sa isang church na ganito ng ilang panahon at lahat daw kung anong tunog ang lumalabas. Sabi, paano ko? Gusto ko rin mapuspos ng banal na Espiritu. Well, the point is, kahit wala yun, ang pangunahing makikita sa buhay ng isang totoong puspos ng banal na Espiritu ay kabanalan ng buhay. Application. Number 1, measure the presence of the Spirit in an individual or in a church by the evidence of holiness. Isa sa mga susukatin natin ay hindi kung gaanong kalaki yung building, gaanong karami yung tao, o gaanong kakarismatic yung tagapagturo. Ano yung makarisma yung tagapagturo? Hindi yun. Kundi yung una nating susukatin ay gaanong kabanalan ang nakikita sa buhay ng mga mananampalataya o sa iglesia. And number 2, every part of the ministry that is used by the Holy Spirit contributes to the cause and promotion of Christ and of holiness. Meron hong dalawa tayong dinidiinan. He will glorify Christ and He will sanctify the believer. Yun ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu. Ululuwalhatiin si Jesus at babanalin ang mananampalataya. So anumang ministeryo na nahandoon ng pagkilos ng banal na Espiritu, makikita ang dalawang bagay na ito. Maggagamitin ito para sa kabanalan ng mga mananampalataya at luluwalhatiin ito ang pangalan ni Jesucristo. Again, gusto kong diinan ko lang, makita natin na pag natutunan natin ito, lalabas na maraming mga nangyayari sa maraming mga churches sa panahon natin ngayon ay mere theatrics. Not really the work of the Holy Spirit of God. At best, ang husay magmanipula ng leader. At worst, may espiritu pero ibang espiritu. Meron bang masamang espiritu sa Bible? Yes. At yung masamang espiritu sa Bible, yun yung mga nanginginig. Yun yung kung ano-ano nangyayari. Basahin natin ang Biblia sa Bagong Tipan, yung mga napupuspos ng banal na espiritu. Hindi patino, pabuti, paganda, pabanal. Yun ang isang bagay na dapat nating bigyang pansin. 1 Thessalonians 4:7, for God had not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. So tinawag tayo ng Diyos para sa kabanalan, at binigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu para sa bagay na ito. So let us be discerning. Kung loobin man ng Diyos, ang iba sa atin dito, malipat ng lugar, anong klaseng church ang hahanapin natin? Isa ito sa mga maganda na ating bigyang pansin at bantayan. So sa atin hong pinaka-lesson ngayong umaga, with the remaining minutes na natitira ho sa atin, we will study or begin the study about the personhood and the deity of the Holy Spirit. The personhood and the deity of the Holy Spirit. Siya ba ay isang persona? And ito, as we have said, kulang na kulang ang salitang Tagalog o Filipino. Pag sinabi mo kasing personhood, anong translation? Pagkatao. Pag-aaralan natin ng pagkatao, no, it fails, ano? Siya ay isang persona, hindi lamang siya isang puwersa. And then the deity, ang kanyang kadiyusan. So yun ang ating bibigyang pansin. For this morning, tingnan natin kung matatapos natin His personhood. So sa panimula, one of the essential marks of anti-Trinitarians
is the denial of the personhood of the Holy Spirit. Isa ito sa mga marka. Kapag dinideny ang pagiging person ng Holy Spirit, yung personhood, ay hindi na kailangan pag-usapan. Sabi nga dyan, if the Holy Spirit is not a person, there is no need to discuss about the possibility of His divinity. But if the Holy Spirit is proven to be a person distinct from the Father and the Son, the truth about His deity can be tackled. Kasi kung hindi siya person, God by definition is person. So hindi na kailangan pag-usapan ng kanyang pagiging Diyos kung hindi siya isang persona. So dito ho natin sisimulan. Does the Holy Spirit have personhood? Punta ho tayo ng sandali sa history. At meron akong gustong tingnan natin ngayong umaga sapagkat ginagamit ito ng isang grupo sa panahon natin ngayon at pag nahuli kayo unaware at hindi nyo nauunawaan, ay baka, ganun pala. So tingnan ho natin. Historically speaking, the doctrine about the Holy Spirit was not central in the controversies that the early church battled. Now, set up natin ang kaisipan. Nung unang 500, 700 taon ng Christianity, even the first 1,000 years, napakadalang ng Kristiyanong may buong Biblia. Baka hindi nyo na-realize, yung mga taga-Roma na sinulatan ni Pablo, wala silang Book of Galatians o ng book ng 2 Thessalonians. Nakuha nyo ho? It will come later on sa canon ng Scripture. And then, may lumalabas na mga maling tagapagturo, mga huwad na tagapagturo, nagtuturo ng mga kamalian. At sino ang pangunahing pinapangaral ng Kristyanismo? Si Jesucristo. Therefore, sa unang ilang daang taon ng Kristyanismo, ang pangangaral ay patungkol kay Kristo, we can naturally expect na ang mga maling paniniwala at mga maling katuruan ay patungkol saan? Patungkol kay Kristo. At actually, the first few hundred years ng Christianity ay ito, pag nagbasa ho tayo ng historical Christianity, ang madalas na pinag-uusapan ay ang doktrina patungkol kay Jesus. Patungkol kay Jesus. So ito yung mga controversies na binaharap ng mga at wala silang mga systematic theology books na kagaya ng meron tayo sa panahon natin ngayon. During the first 5 centuries, the first 500 years of the church, Christology has been the battleground of many doctrinal discussions. The first 500 years, ang madalas na, hindi katulad ngayon, ang pinag-uusapan ng ilang mga Kristiyano, anong version ng Bible? Walang ganong usapan noon. Kasi first 500 years, wala pang King James. Again, hindi yun. Ang madalas na let me use the word, pinagdedebatihan ay patungkol kay Jesus. We have Arianism, Docetism, Nestorianism, Sabellianism, pinag-aralan natin yan sa ating Christology, and all of this were condemned as heresies. Kinondemn ito bilang mga hidwa at maling katuruan. Hindi lang ito basta wrong doctrine, it is heretical. Na pag naniwala ka dito, you will be considered as truly non-Christian. Hindi ito makakristyanong paniniwala. Now, ano ang punto? Bakit natin ito sinasabi? Ito yung side note. Ang Iglesia ni Cristo, or dito gagawin natin INC para mabilis, are quick to use this to try to show that the doctrine of the Trinity was a man-made doctrine and was only declared to be true by Emperor Constantine at AD 325 at the Council of Nicaea. Bakit? Kasi ilang beses itong ginamit sa akin. Ginagamit nila ito. At kung hindi ka maalam, hindi ka aware sa takbo ng church history and the forming ng doktrina kung paano ito dumating sa atin, kung paano nasa atin ito ngayon,
ay baka mahuli ka dito. Ay, alam mo ba, ang nagsabi lang naman ng Trinity, si Constantine noong 325 AD. Gawa-gawa lang ng tao yan eh. At kung hindi ka aware, ganun ba? Ginamitan ka ng history. At ang sabi mismo ng isang INC na diakonesa, when was Jesus and the Holy Spirit, take note of the small letters, Holy Spirit declared as God and part of the so-called Trinity? This word is not in the Bible. And yes, we are not saying that the word Trinity is not, even the word Bible is not in the Bible. It was in 325 AD at the Council of Nicaea. This was 400 years after the Bible has been finalized and closed. This is a quotation na kaya ko ipakita sa inyo. At ang sabi, ito yung paratang, una, ito ay kailan lang daw nagsimula ang Doctrine of Trinity, yun ang pinapalabas. Kailan lang daw nagsimula ang ituring na ang banal na Espiritu ay Diyos? Yun ang implied, tama? At ito daw ay dineklara lang, Emperor Constantine declared that Jesus and the Holy Spirit are also gods. So ang pinapalabas ay dahil dineklara ng emperor nung panahon na yon, ay kaya ito lumabas ang doktrinang ito. At the point is this, ang tinutukoy nila ang Trinity, ang paniniwala tungkol sa Jesus ay Diyos at ang banal na Espiritu ay Diyos, ay gawa lang ng tao. At ito'y dahil sa isang emperador noong 325 AD. Is it true? At actually, itong message na ito ay may kasamang link nung sinend sa akin. At ang link ay mula sa isang secular history website. Hindi historical website, kundi history website. Ayan ay ang history.com. At binuksan ko yung link at binasa ko yung very short. At actually, babasahin natin yung article na nandoon and we will see na yun ba yung sinasabi. Okay, basahin natin. The Council of Nicaea, the first ecumenical debate held by early Christian church, concludes with the establishment of the doctrine of the Holy Trinity. At kung hanggang doon ka lang magbabasa, ay oo nga which is marami sa atin, tamad magbasa. Oo nga kinunclude lang, and then in-establish lang nun yung doctrine of the Trinity. Well, let's read on. Convened by the Roman Emperor Constantine I in May, the council also deemed the Arian belief of Christ as inferior to God as heretical, thus resolving, take note of this, resolving an early church crisis. Merong krisis, merong problema sa church, at ang problema ay merong sumulpot na Arianism na nagtuturo na si Jesus ay inferior kaysa sa Ama, mas mababa kaysa sa Ama. Siya ay begotten lamang, siya ay nilalang lamang. Yun yung main thesis ng Arianism. At ito ay kumakalat sa church. And it produced a crisis. Let's read on. The controversy began when Arius, an Alexandrian priest, questioned the full divinity of Christ because unlike God, Christ was born and had a beginning. Yun yung niya, Christ was born at meron siyang simula. Actually, ang Iglesia ni Cristo ay Arianism. Hindi ito bagong doktrina. Ang Iglesia ni Cristo ay nag-hold to Arianism. Look, controversy began. Wala namang controversy, pero nagsimula ito. So meron ng paniniwala. Then lumabas itong Arianism. Nakukuha niyo ho? Next. What began as an academic theological debate spread to Christian congregations throughout the empire, threatening a schism in the early Christian church. So ano nangyari? Kumalat itong doktrinang ito at nahahati ang church. Kaya si Emperor Constantine na nag-convert sa Christianity, at napakalaking question kung totoo ba siyang naging Kristiyano,
Marami ang nagsasabing hindi. Nevertheless, si Emperor Constantine na nag-convert sa Christianity noong 312 AD, called the bishops from all over his empire to resolve the crisis and urged the adoption of a new creed that would resolve the ambiguities between Christ and God. Okay, may crisis. Okay, may paniniwala na Arianism. Okay, ito yung nahahati ang church. So, magtipon-tipon ang mga pastor, ang mga theologian, pag-usapan natin ano ba talaga. Nakita niyo yung context. Meeting at Nicaea in present-day Turkey, and sad to say, ang Turkey ngayon ay Islam-ruled region. The council established the equality of the Father, the Son, and the Holy Spirit in the Holy Trinity, and asserted that only the Son became incarnate as Jesus Christ. The Arian leaders were subsequently banished from their churches for heresy. The Emperor Constantine presided over the opening of the council and contributed to the discussion. Listen, si Constantine ba ang nagdeklara? No. Inawag niya ang mga theologians at ang mga pastor ng panahon na yon at pinag-aralan, kinonsidera, paano ba talaga to? At na-establish, hindi ibig sabihin nun lang sinimulang paniwalaan. Kung hindi natatag, hindi ito isang bago, kung hindi actually yung bago ay yung Arianism, at nung ito ay kumakalat, nagtipon-tipon, ano ba talagang sinasabi ng Biblia, at na ang lumabas, it is established na patunayan, natatag, na Christ is not inferior to the Father, nor to the Holy Spirit. At na-recognize sa Biblia, merong tatlo na merong katangian ng Diyos at meron lamang iisang Diyos, thus the doctrine of the Trinity. So again, ang punto ho ay kaya ho natin binigyan ng pansin ito. Kaya natin binigyan pansin ho ito, ginagamit ito ng mga INC para i-disprove na seemingly, para i-prove na seemingly ang doktrina na si Jesus ay Diyos at ang banal na Espiritu ay Diyos ay gawa-gawa lang ng tao. Na parang ito'y inimbento lang noong 325 AD. Now, alam na natin yung konteksto. Noon pa man ang paniniwala na ng mga Kristiyano si Jesus ay Diyos. Kasi kung ang paniniwala ng mga unang Kristiyano si Jesus ay tao, walang controversy. Kita niyo ho? So, ang bagong sumulpot ay yung paniniwala na si Jesus ay mas mababa. At lalo na, pinakamababa kung tao lamang siya. So, makikita ho natin na even itong link na sinusubukan nilang gamitin para patunayan na sila ang tama ay hindi ugma sa kanilang pananampalataya. Number next. Kaya ko lang ho sinabi for you to be aware. Dahil ginamit sa akin, sinubukan, just try to read along and then unawain natin. Ngayon alam mo natin yung konteksto. Number next. So again, historically speaking, the doctrine about the Holy Spirit was not central in the controversy. So katulad nun, 325 AD, ay ang sentro ay ang patungkol sa doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag nagbasa tayo, listen, pag nagbasa tayo ng mga literature ng first 400 years ng Christianity, napakadalang, or 500 years ng Christianity, napakadalang ang patungkol sa banal na Espiritu. Dahil ang madalas na usapan, halimbawa ho ngayon, anong madalas na laman ng balita? COVID? Politika. Tama ho ba? Wala bang ibang nangyayari? Meron. Pero yun yung focus ng balita. Nakuha ho ba? Wala bang ibang katotohanan? Meron. Pero ang focus, ang madalas pinag-uusapan ay patungkol sa doktrina about our Lord Jesus Christ, yung mga unang daang taon ng Iglesia. That's why some groups can point historical documents that states the belief about Jesus by early professing believers that he was just a created, non-divine, and dual person being. May mababasa tayo, paniniwala ng mga Kristiyano, si Jesus daw ay tao lang. Yes, at anong ginawa ng Council of Nicaea? Kinondemn as heresy. So, merong mababasa dahil lumalabas yung mga
ganong mga paniniwala noon. Now, ang sabi ni J.I. Packer, going back to the personhood of the Holy Spirit, siguro dito lang tayo matatapos ang slide pa. Paraclete ministry. Kung alam niyo yung Greek word na paraclete meaning comforter. The paraclete ministry, by its very nature, is personal, relational ministry, implying the full personhood of the one who fulfills it. Yung mismong ministeryo ng Banal na Espiritu as a paraclete, as a comforter, ay nagsasabi at nagpapakita na maliwanag ng kanyang personhood. Though the Old Testament said much about the Holy Spirit's activity in creation, revelation, enabling for service, and inward renewal, it did not make clear the Spirit as a distinct divine person. Yes, sa Lumang Tipan, as we have seen, madalas mababasa natin na related ang Spirit ang Spirit ay present sa creation, ang Spirit ay active pagdating sa revelation, pagbibigay kakayahan para sa mga gawain, pero hindi ito nagsasabi at hindi ganun kalinaw sa Lumang Tipan ang pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. Now, ito naman. In the New Testament, however, it becomes clear that the Spirit is as truly a person distinct from the Father as the Son is. This is apparent from Jesus' promise of another counselor or comforter. So mangyayari, pagdating sa Lumang Tipan, hindi masyadong nakafocus. Pagdating sa Bagong Tipan, medyo mas marami tayong impormasyon. At makikita natin na ang Banal na Espiritu ay is a person, and makikita rin natin na siya may mga katangian na present lamang pagdating o kung siya ay deity or Diyos. Dito tayo matatapos ngayong umaga. The personhood of the Holy Spirit, personal faculties are ascribed to Him. Personal faculties are ascribed to Him. Mga katangian ng isang may persona ay binibigay sa Kanya. Ano ito? Merong 3. Actually, 3 lang ba ito? Yes, merong 3. A faculty of the mind. May pag-iisip, may kaisipan. Ang kuryente ay walang kaisipan. Yes? Ang hangin ay walang kaisipan. Pero ang Banal na Espiritu, hindi lamang siya basta puwersa kasi ang puwersa ay walang kaisipan. Ang Banal na Espiritu ay may kaisipan. Sa Romans 8 verse 27, and He that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit. Letter B, merong kalooban. Pagdating sa spiritual gifts, sino naghati-hati sa atin? Ang sabi ng 1 Corinthians 12 verse 11, but all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Now, yung every man dyan, sa context as every man believers, and the Spirit dividing spiritual gifts severally as He wills. Sang-ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. And lastly, ang banal na Espiritu ay merong affection, or medyo mas familiar tayo sa term na emotion. As we have read kanina, Ephesians 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God. Subukan mo ngang pighatiin ang puwersa. Ano mang puwersa yan? Kuryente? Nuclear force? Ano mang puwersa? Subukan mong pighatiin. Sige nga. Hindi uubra dahil wala namang apeksyon o emosyon ng puwersa. But the Holy Spirit, yes, He is much connected with force and energy and power. Madalas siyang konektado dito, pero siya ay maaaring mapighati. Again, hindi masamang tingnan yung flip side niyaan. Kung pwede siyang mapighati, pwede rin naman siya mabigyang kaluguran. Kung napipighati siya ng kasalanan, nabibigyang kaluguran siya ng kabanalan. So, meron siyang emosyon. Siguro, dito na yung last. Personal actions are attributed to Him. Meron sa mga personal actions. Number 1, teaching. Ang Banal na Espiritu ay nagtuturo. Luke 12 verse 12, the Holy Ghost shall teach you in the same hour
what ye ought to say. And that is not a life text para sa mga ngaral. Hindi ka mag-aaral, tatayo ka na lang at tuturuan ako ng banal na Espiritu ng sasabihin ko. No, yun ay, ang context ito ay persecution. Kung paano ka sasagot sa mga nagpe-persecute sa iyo primarily. Hindi pagdating sa preaching and teaching. John 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Now, again, as we have always warned, be careful ng quickly applying it sa atin. Yes, ang banal na Espiritu ang ating tagapagturo, pero ang primary application nito ay sa mga disipulo. He will teach the disciples all things. He will lead you to all truths. He will reveal to you future things. That's why we can rely on the New Testament as truthful, sapagkat ipinangako ng ating Panginoong Jesus by the ministry of the Holy Spirit. So yes, I hope dito pa lang ay meron na tayong, hindi pwedeng hindi siya person. Now, as we have said kanina, kung siya ay person, pwede nating pag-usapan, ito bang banal na Espiritu na ito na persona, hindi lang siya basta puwersa, siya ba ay Diyos? Which is, itutuloy natin ang pag-aaral sa susunod na linggo. So, medyo nag-overtime tayo ng 5 minutes. Kung meron hong katanungan, ewan ko kung meron hong nag-comment ho sa atin hong, wala naman ho. Kung meron nag-text. Patungkol ho ulit, meron ho nagtanong sa akin, patungkol ulit sa unpardonable sin, ang sagot ko ho dyan ay wait sa ating lesson. Again, nagpo-proceed yung ating lesson. At to give a short answer, yung unpardonable sin, those that commit blasphemy against the Holy Spirit ay walang kapatawaran, sabi ng salita ng Panginoon. So kung walang kapatawaran, so yes, hell. But, ang tanong dito, if a Christian, I don't believe that a Christian can commit blasphemy against the Holy Spirit. Simply put. So, the question ay, if a Christian commit the unpardonable sin against the Holy Spirit, go to hell? No. Kasi kung nag-commit ng unpardonable sin, that means hindi siya Kristiyano. At kung hindi Kristiyano, patungo sa kapahamakan. So, can a Christian commit? No, he cannot. If a Christian commit, he will not. Ganun ko sasagutin yung katanungan. With that, meron pa ho siguro tayong 3 minutes. Baka meron ho may tanong. Maliwanag ho ba yung tungkol sa history, yung binigyan, yung side natin? Dahil ginagamit nila ito para seemingly ipakitang man-made doctrine. Pero hindi ho. Virgin John. Oh. Okay. So, ang tanong ho ni Virgin Jun, yung bang hininga, kapag ito'y nawala na sa tao, ito ba ay babalik sa Panginoon? Again, depending nga ho sa view, may mga Kristiyano, may mga theologians that I highly respect na ang paniniwala nila is dichotomy, that is spirit and soul is just the same. At maliwanag sa Biblia, ito ay babalik sa Panginoon. Kung mananampalataya, to be absent from the body is to be present with the Lord. Now, kung ang natin ay yung hangin na lumalabas at yung buhay, merong mga teksto sa Biblia, hindi ko lang ma-recall agad ngayon, is yung spirit ay umuwi sa Panginoon. So again, depende sa view. Merong view na trichotomy, ang spirit babalik sa Panginoon, ang kaluluwa ay nasa impyerno at ang katawan ay nasa libingan. Merong ganun ang paniniwala. That is the trichotomist approach. But dichotomist is to view ay ang kaluluwa, ang spirito ay babalik sa Panginoon. Kung wala na ng palataya, nahandoon. Pero kung hindi, ay nahandoon sa kapahamakan. So, susubukan ko kung maalala ko next week, titingnan natin yung ilang mga talata patungkol ho dyan. So, those are the two as far as I know, two main na paniniwala patungkol ho doon.
So with that, again, gusto natin encourage, kung meron ho tayong mga kapatiran, kaibigan nanonood, kung meron mga tanong, pwede nyo i-comment or i-message sa akin directly or i-text. Welcome na welcome po. Yan. With that, tayo ho ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, we praise you, we love you. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan na ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin bilang mga mananampalataya. O anong pribilehiyo ito na ikaw sa iyong dakilang kalagayan, kami sa aming mababang kalagayan na gawa sa alikabok, ay tinahanan mo. Salamat po, O Diyos, at salamat sapagkat ikaw ang patuloy na gumagawa sa amin upang kami ay hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Tunay nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay naway mapuspos ng banal na Espiritu, na may patuloy na pangunahan ng banal na Espiritu sa lahat ng aming mga lakad at lahat ng aming mga buhay, at lahat ng aming mga gagawin ay maging kapurihan sa iyong pangalan at makita ang kabanalan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, at maging sa aming pong pagpapatuloy maya-maya sa aming gawain ng pagsamba, ikaw po nawa ang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nadako ho tayo sa ating 10-minute break. After 10 minutes po, magre-resume ang ating gawain, maging ang ating live stream. God bless po. Yung po mga hindi pa ho nakapagtala sa ating notebook, please, I do so. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising